Hi everyone, I'm Sunshine and I will be your host today and I'm very excited and blessed at the same time dahil magkakaroon na tayo ng gawain na tulad nito. Dahil I remember way back before, like years, I don't know how many years na, pero bata pa ako noon and after service, magkakaroon kami ng gawain, like katulad ng ganito. Tapos pupunta kami sa isang lugar where we're going to raise our hands to ask question kay Pastor. And parang nakaka-help kasi siya na mas mapadeep pa yung connection natin with God and yung understanding natin sa salita niya, yung knowledge and wisdom natin para mas maintindihan yung sinasabi niya. And ngayon, gagawin na natin siya, medyo level up nga lang kasi ito na tayo. So ayan, without further ado, let me introduce you our Pastor Ramil and he will be the one na magsasagot ng mga tanong nyo. So, ayan, any question, please raise your hand to start our question and answer portion. Ay, Hati Team. Pastor, may question po ako. Yung tungkol po dun sa napanood po namin na TikTok video, ang sabi po kasi doon is wala daw pong tao pa sa hell. So, ano po ba yung insight nyo doon and biblical explanation tungkol po doon sa term na sinabi po niya na wala pa pong tao sa hell? Grabe. Like, Okay, ito yung kanya nating video, no? At napakaganda, impyerno kaagad pag-uusapan natin. Init na kagad. Summer kasi. Of course, yung hell kasi medyo, yan na topic, malalim. Pero alam nyo, maging ang Panginoon, mas marami pa siyang mensahe tungkol sa hell. Of course, love ang palagay, may nasasabi siya ng love, kompleto lang, pero marami siyang beses na binabanggit yung salitang hell. Or sa English kasi natin, hell ang nakalagay. Pero ang original words naman na pinagkunan niyan mula sa scriptures natin is iba-iba. Mula sa Hebrew hanggang sa Greek. Pero ang hell sa Hebrew, ginagamit dyan is Sheol. Kung tama pagkakabigkas ko, S-H-E-O-L, Sheol. Tinatawag din itong Hades. Tinawag rin siyang Tartarus. Tinawag rin siyang Gehenna. Pero doon sa Lumang Tipan, Old Testament tayo, pinabanggit doon sa the book of Isaiah, hell from beneath is moved for thee, is moved towards thee, to meet thee at thy coming. Baga, ang impyerno mula sa kailaliman ay gumagalaw upang salubungin ka sa iyong pagdating. Speaking about the king of Babylon. So pag sinasabi dito sa Old Testament, ang hell na ginamit dyan is Sheol. No? Na ang mga hari doon ay tumayo mula sa kanilang mga trono. At least mga patay na yon, no, na mga nandoon, the unsaved people. So sa Old Testament, binabanggit na yan. Isang para na ginamit dyan is yung Sheol. Ginamit rin siyang Hades. No? Dito naman sa New Testament, ang ginamit na dyan is Hades from Greek. And in hell, he lift up his eyes and bring in torments and sees Abraham off. Ito yung kwento ng the rich man and Lazarus. So kung familiar tayo sa istorya na yan, si Lazarus at saka yung mayaman is namatay, the Bible says. And then, si Lazarus, sinundo ng anghel, ang mayaman, inilibing, and in hell, he lifted his eyes. No? Yung hell na binabanggit doon is Hades. No? Hades. Baga, yung Sheol sa Old Testament, Hebrew, at saka yung Hades sa Greek, ang ibig sabihin lang doon, the underworld. The place of the underworld. Yung lugar ito na pinupuntahan ng mga namamatay. Not necessarily na binabanggit kung ano meron doon, pero ito yung lugar na pinupuntahan. The next thing na binanggit yan is about the angels who are kept in prison. No? May mga anghel na nakatanikala sila doon and they are there reserved for judgment. Andoon din sila sa hell. Pero ang ginagamit dito na salita na hell, na naging English, is Tartarus. Ang Tartarus parang isa siyang compartment na kung saan nandoon yung mga angels na iginapos ng Diyos at nakatanikala sila doon, nakaabang para sa tinatawag na paghuhukom. So yung mga nandoon, mga demons na
Nakatanikala sila, hindi sila pagala-gala doon. Okay? Nakatanikala sila. Ang lugar na tinawag doon is Hades. Tartarus. Yung isa pang ginagamit na salitang hell is yung Gehenna. Yung Gehenna naman, ito yung sinabi ng Panginoon, you generation of vipers, how can you escape the damnation of hell? Paano kayong makakatakas sa paghuhukom ng impyerno? Yung impyerno binabanggit dyan ng Panginoon is Gehenna. Meron kasing lugar doon sa Jerusalem na kung saan yung mga patay na hayop or mga basura sinusunog, ano bang tawag natin dyan dito? Meron tayong tawag dyan, nakalimutan ko lang. Pero sa Jerusalem, meron silang lugar doon, no? Na nandoon sinusunog yon, mga basura or mga patay. Yan ang binabanggit dito sa Hinnom Valley. Kaya tinatawag ito yung ginamit ng Panginoon na salita na English kind is hell o Gehenna. Tumutukoy dito yung apoy naman na parang tumutupok. So in short, pag binabanggit na hell sa Bible, apat ang salitang pinanggalingan yan. Sheol, Hades, Tartarus, and Gehenna. Yun yung mga original na salita niya. Pero sa English, naging hell. Kasi para maintindihan natin. No? So, yun ang ginagamit na salita. Kaya, at least importante yan, maintindihan natin. Kasi ang hell, isa siyang lugar, didi-describe siya kung ano siya. No? Yun nga, yung una nating binanggit, yung Tartarus. No? Yung mga anghel nakatanikala doon. For if God did not spare the angels which sinned, but nilagay niya ito confine them to the chains of darkness to be reserved for the judgment. Yung hell doon is Tartarus. Ibig sabihin, ang lugar ay pinaglagyan, temporary place for those angels that has been kept in prison. A temporary place. They are being reserved for the coming judgment. In baga, holding place siya. Pinaglalagyan siya. Isang lugar siya na kung saan nandoon sila. Pero hindi yun yung final destination nila. Pansamantala until the judgment, until their judgment. No? May binanggit pa dyan sa Jude chapter 1 verse 6, the same rin na mga anghel na nakatanikala doon, nakareserve sila for the coming judgments again. So, when we speak of hell, it talks about a place where souls or spirits, spirit beings, are being kept temporarily. It is a holding place, pansamantalang lugar. Hindi yun yung final na paglalagyan sa kanila. So, it is a temporary place. Number 2, it is the place where the unsaved go after death. Yung mga nagkasala, hindi tumanggap sa Panginoon, no? Ito yung lugar na pinupuntahan nila. Binanggitan natin kanina, hell from beneath is moved to meet thee at your coming. Ang binabanggit dito yung King of Babylon. Na pati yung mga nandoon, na mga patay, nabubulabog sila, and then yung mga hari nga, yung mga dagilang tao sa mundo, tumayo pa doon sa mga kinaluluklukan nila upang salubungin siya. At kung babasahin mo yung mga verses tayo, nagtatanong pa nga sila, naging kagaya ka rin ba sa amin? Naging marupok ka rin ba kagaya sa amin at napunta ka sa lugar na ito? So in short, that place, hell, number 1, it is a temporary place. Number 2, it is the place where the unsaved go after death. So nandoon sila. The question, kung may mga tao na ba doon, yes, there are people right now. According to the Bible, syempre, Bible lang tayo. Of course, maraming aral patungkol dyan, but hayaan na natin yun, yung mga tradisyon na yan. Kung ano yung sinasabi ng Bible, doon tayo mag-conform. Now, what the Bible says is that the King of Babylon, when he died, hell was moved. At his coming, even the great men that were there stood up from their thrones. Tinanong, nag-usap-usap pa nga sila doon. So it is the place where they
unsaved go, but not just the unsaved. Okay? Not just the unsaved. Let's talk about the Old Covenant. Mayroon kasi binabanggit, mga kapatid ko, sa Old Testament, particularly in the book of Genesis. Noong si Jacob, nalaman niya na si Joseph, akala niya namatay na si Joseph. Kasi di ba si Joseph, pinagkasundoan siya ng kanyang mga kapatid. No? Tinapon doon sa hukay, and then naawa yung isa, pinadala na lang doon sa ano. Ang sabi nila sa kanilang magulang, namatay na si Joseph, ito yung kanyang damit. Tininan ni Jacob ang damit, gula-gula nit, edi nasaktan siya, syempre, pinakapaborito niyang anak. And so, sa kaniyang pagdadalamhati, no, sobrang nasaktan siya, at pinapakalma na siya ng kanyang mga kapatid. Pero sabi niya, hindi siya makakalma. No? I will go down to Sheol, where my son is. Bababa ako doon sa grave. Another nga pala, yung Sheol or hell, minsan ginagamit rin ito is grave. No? Sa King James Version natin, I will go down unto the grave. Pero ang salitang ginamit dyan na grave is Sheol. Na yun din ang ginagamit sa English na hell. Or, yes, hell. Okay? So dito, ginamit niya is grave. Pero the same word, Sheol or hell. I will go down to hell, to Sheol. Unto my son, mourning. Pupunta siya doon sa, mamamatay na rin siya. Gusto niya makita yung kanyang anak doon sa Sheol. Okay? Sa Sheol. Bakit sila pupunta doon sa Sheol? Because again, yung Sheol or the grave or the underworld, ito yung pinupuntahan ng lahat. In the Old Testament tayo, in the Old Testament. Okay? Righteous and unrighteous, just and unjust, pumupunta sila doon. Ito nga yung nangyayari dito sa kwento tungkol kay Jacob, saka kay Joseph. Akala niya, patay na si Joseph. So, gusto niyang sumunod, doon na lang. Sige, susunod na lang ako doon. Okay? So, bakit nandoon din sila sa Sheol? No? In the New Testament, ang Panginoon, nung magkwento siya, meron siyang sinabing parable, mas na-expound ito. Mas nakita natin kung ano yung kalagayan talaga nito. Babalikan natin yung kwento tungkol doon sa rich man and Lazarus, di ba? Lazarus died, at tapos sinundo siya ng mga anghel. The rich man also died, and he was buried, and in hell, he lifted up his eyes, and saw Lazarus afar off. Abraham, nakita rin niya doon. No? Underworld na ito nga yung sinasabi ko kanina, na yung Hades or Sheol is the underworld. Ito yung pinupuntahan ng mga namatay. Yung mayaman, nandun siya sa hell. And yet, kahit nandun siya sa hell, nakita niya doon si Abraham, nakita niya doon si Lazarus. No? Pero hindi parehas sa lugar. Abraham's bosom, yung pagkakabanggit natin yan is, nandun siya sa Abraham's bosom. Ito rin yung lugar doon sa Book of Genesis na pinuntahan na iniisip ng mga tao noon, the patriarchs, na kapag ang tao namamatay, dito pumupunta. Ang salita nga lang na gamit nila doon is Sheol, underworld. Sa English natin, ginagamit yun is hell. No? Pero parang tingnan natin ito, ang hell or yung underworld, yung Hades, yung Sheol, is a place. Tapos, nandoon yung Abraham's bosom, nandoon yung Tartarus, andito rin yung tatawag na mahirap na lugar. Yung kinasadlakan ng mayaman, the rich man. No? Sabi niya kay Abraham, kung po pwede, utusan mo I pray, Father Abraham, si Lazarus, kahit to dip his finger sa tubig para kasi nahihirapan siya doon. Walang tubig, no? Mainit. It is a place of torment, being in torment. The Bible says, being in torment. So, nahihirapan siya doon. Nag-request siya kay Abraham na si Lazarus, kung pwede, patakan siya ng tubig. Ano pinapakita dito? Nandoon sila. Nagpapangita sila doon. Nag-uusap pa nga eh. And that place was called Hades.
No? Iba nga lang yung Abraham's bosom nandoon. Sabi ni Abraham, mayroong gulf between us. Na yung nandito, hindi makakapunta dyan. Yung nandyan, hindi makakapunta rito. So separated po. Yes, they are separated by this gulf so that nobody could come from their place to the other place. Hindi pwedeng magpuntahan doon. So, hindi po pwede, sabi ni Abraham. And yet, they were in the same Hades. Underworld. Sheol. Ginagamit lang sa English is hell. Pero yung Hades ay isang malaking lugar, nandoon yung Abraham's bosom, andoon din yung Tartarus, kung saan nakakulong yung mga angels na nagkasala noong una. Nandoon rin yung mayaman na ihirapan doon because it was a place of torment. Ay nandoon yung apoy, syempre mainit doon. But that is not the final place for the unsaved. But during the Old Testament, before the death of Christ, andoon sila parehas. No? Si Abraham nandoon, nagkakausap. Kaya lang doon sa Abraham's bosom, payapa sila doon. Hindi sila nahihirapan. They were at peace. Sila sa Ros nga, di nga nagsasalita, siguro kung anong ginagawa niya. No? Payapa siya doon. Whereas the rich man, nahihirapan siya doon. So what does that tells us? It was the same place before Christ, before the death of Christ. Hades is the underworld upon which every soul after death goes. Magkahiwalay nga lang sila doon, maghihiwalay lang sila doon kung andun siya sa Abraham's bosom o nandito sa torment, the place of torment. But definitely not Tartarus kasi sa Tartarus nandoon yung mga anghel na nakagapos. But the same, mahirap pa rin na lugar. Again, yung tanong pala na may mga tao ba doon? Matagal nang may tao doon. I mean, kaluluwa syempre, mga patay nandoon. No? Pero sa panahon ngayon, pagkatapos na ang Panginoon ay namatay, nailibing, pag the Bible says, pumunta doon ang Panginoon. The same place where Abraham was. The Old Testament saints, kasi sa panahon ni Kristo, syempre, lumang tipan yon, nabubuhay siya. Of course, until his death. And so, nangaral siya doon. And then the Bible says, he led captivity captive. Pag-ascend niya, pag-alis siya doon, kasama niya yung mga, those who are in prison. No? Yung mga nakakulong doon, the captives, is sinama niya. Ibig sabihin, after the death of Christ, yung Abraham's bosom, yung mga taong nandoon, kinuha na ng Panginoon doon, wala na sila ngayon doon. Okay? Somewhere where Christ is, kasama na sila ng ating Panginoon. And yet, the rest, nandoon pa rin sila, even up to this present time. No? May mga kaluluwa na doon, nandoon sila. Yung binabanggit natin kanina sa Old Testament, si Jacob, ang mga patriarchs, yun ang pananaw nila, yun ang paniniwala nila. No? When he thought that Joseph was dead, he thought that he was in Sheol, and he said, I will go down to the grave, to Sheol, where my son is. Oh. Lazarus, when he died, he was there at Abraham's bosom. Jesus Christ, he went down to the grave, ganun din. Pero hindi siya nanatili doon, syempre, no? He led captivity captive. At dinala niya mga kapatid doon. When he ascended, nag-ascend siya, kasama niya doon, mga kapatid. So, where does this leaves us? Lahat ng mga binabanggit natin is nagpapatunay lang na may mga tao doon, may mga kaluluwa doon. No? Meron. But that is not their final destination. Hindi yon yung final destination nila. Ibig sabihin, may pagpupuntahan talaga yon, may pupuntahan talaga. Okay? May pupuntahan talaga. Isipin na lamang natin na bakit temporary lang yon. Kasi hindi pa naman sila talaga nahuhusgahan. Judgment, wala pa yung judgment ng Panginoon. It will come in the book of Revelation.
binabanggit na doon, no? That death and hell were cast into the lake of fire. The dead give up the dead which were in them. Death and hell gave up the dead which were in them. And then the Bible says, they were judged, every man according to their works. Hinusgahan sila bawat isa sa kanila. Doon pa lang sila hinusgahan. And this is after na ng 1,000 years ng ating Panginoon, nagkaroon na ng Battle of Gog and Magog, lahat na, no? Ibig sabihin, tapos na yung tapos na ang pagliligtas ng Diyos, dito pa lang siya mag-judge. Right now, wala pang judgment. Pero bakit nandoon na sila sa hell? Nakakulong na sila doon. Walang pinagkaiba yan sa sistema natin, penal system natin. So kung ikaw ay nahuli, mayroon kang kaso, hulihin ka, maliban na magpiyansa ka, no? O may piyansa. So kung wala, nakakulong ka, pero hindi ka pa nahusgahan, nakakulong ka na. Andun ka sa city jail, andun ka sa municipal jail. Pero pag nahusgahan ka na, syempre, ililipat ka na doon sa bilibid. The same is true with everybody who sins against God. For the unjust, for the unsaved, may pupuntahan sila, a temporary place. Habang wala pa yung paghuhusga. Kailan mangyayari yung paghuhusga? Sa panahon ng Book of Revelation, nandoon na tapos na yung 1,000 years reign. Ano ang gagawin? Yung death and hell, i-give up nila yung mga patay. Pati yung dagat, i-give up nila yung mga patay. And then lahat ng mga yon, yung galing sa hell, sino yung mga nandoon? Yung unjust. Wala na doon yung mga matutuwid na napalataya sa Panginoon. The Old Testament saints, kasama na ng Panginoon. Yung mga tao na napalataya sa Panginoon, hindi na didiretso doon. Abraham's bosom is not in the underworld right now. Ando sila ay pupunta na diretso, sumabi ko sa ating Panginoon, kung nasaan ang Panginoon. Okay? Now, sino ang natitira doon? Ito yung mga unsaved. Ito yung sinasabi ng Biblia na death and hell gave up the dead which were in them. And they were judged, everyone, according to their works. Doon pa lang sila huhusgahan. And yet, for so many years, 1,000 years, they were already imprisoned in hell. Pero hindi pa yun yung final. Ang final nila dito. Pag hinusgahan sila, they were be thrown into the lake of fire. The lake of fire. In fact, the Bible says that death and hell were also cast into the lake of fire. Baging yung impyerno nga, itatapon doon sa lake of fire. No? That's the final judgment. Yun na yung paghuhukom ng Diyos. Tapos na yung pagliligtas ng Diyos. No? Pagka nagusga na siya, ibig sabihin, tapos na yung paghuhukom ng Panginoon. Hanggat hindi pa siya nag-judge, wala pang judgment, that means, ang pagliligtas ng Diyos, tuloy-tuloy. No? And someday, siguro, itatalakayin ko rin yan. Pagka ang church, wala na. Naniniwala tayo sa tinatawag na catching away of the saints or rapture na tinatawag. Pag tapos na yun, wala na bang kaligtasan? Paano, kung meron, paano pagkaligtasan? No? So, eto mga kapatid ko, there will still be salvation, no? Until the judgment. Kaya nga mag-judgment, wala nang pagliligtas. Pero hanggat wala pang judgment, may pagliligtas pa ang Diyos. Sa iba't ibang pamamaraan. Siyempre, hindi kagaya sa panahon natin. Now, during those times when death and hell will be cast into the lake of fire, yun yung judgment. Yung final destination ng mga hindi nanampalataya sa Panginoon is the lake of fire, not hell. Hindi yung impyerno. The lake of fire. In fact, even hell will be cast into the lake of fire. Death and hell gave up the dead. So the question, may mga tao ba sa hell? Ito na nga yung sinasabi ng Bible natin eh. Death and hell gave up the dead which were in them. O di may mga kaluluwa doon. Tapos, kukunin sila doon, huhusgahan sila ngayon. Saka pa sila itatapon sa lake of fire. So we go back to the question, are there people in hell right now? The short answer is yes. And the truth the truth is that yes, there are. Mayroon. No? So, yun yung question natin. Yun yung sagot natin doon sa tanong na kung mayroon bang mga tao doon sa... Pero Pastor, yung sa, di ba po, sa may iba't ibang klase po nung
cage po. Tapos, depende po ba yun sa torture po nila, sa ginawa po nila? Well, I believe so. Sabi ng Bible, they were judged according to their works. Opo. They will be judged according to their works. Ang judgment naman ng Diyos is, of course, kaya nga God is just. Ibig sabihin, yung justisya niya, tama talaga. In the same way sa atin, kung nagnakaw ka, kung ano yung parusa sa'yo, depende sa kasalanan mo. Okay, 1 taon ka lang, magukulong, o umaga mayroon. The same way, I believe ganoon. Pero, just the same, they will be thrown into the lake of fire. Kung paano ang pag-uusga doon ng Diyos, hindi naman na nireveal ng Panginoon yan, o kung ano man, basta, they will be thrown into the lake of fire, but they will be judged according to their works. Ibig sabihin, individual. They will be judged, everyone, according to the To works. what they did. So, ano po, Pastor, kanina nabanggit niyo, temporary po. May possibility po ba na yung mga nandun po, makakaalis na po sila? Or, Sa hell? Opo, hindi na po. Yes, they will They be able to escape hell Pag only to be thrown into the lake of fire. before po. They will escape hell, Oh. but their escape will be into the lake of fire. Diretso na sila doon. Mas mahirap. Ala. Ayun. Ayun lang. Wala na pong ano. So, ayun na. Thank you po. Ayun na po yung tanong natin. And if ever po na meron po kayong mga question, feel free po kayo na i-message po ako directly or si Pastor po para sa next video po magkaroon po ulit tayo ng ganitong gawain. And ayun lang po. Thank you so much. God bless.